good morning guys. Kasabong Luzon, Mindanao sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscriber dito sa aking channel, YouTube Kalingap Kasabong TV. Nandito naman ako sa umaga na ito ngayon, magbigay naman kunting tips, sampul puriba sa inyo sa kaalaman ko sa pag-alaga ng manok. Ito ko lang hawak ko ng manok, kasabong ko siya ang process ko sa buston at saka sweater. Kaya bandirado siya. Kasi sa totoo lang, ang dugo talaga ng buston, hindi bandiradong bandirado yan. Kung may puti sa buntot, pupunti lang, hindi ganito kaputi. Ito nakukuha to sa inahin kasi sweater ang inahin nito, ang ama nito buston, kaya ganito karamihan yan. Hindi maaari na pagparisin mo ang buston sweater na hindi magkaroon anak ng mga bandirado. Bandirado talaga yan kapag may istero sa sweater. Kaya lang, sa pagmumukha, hindi na kasi magkapuparihas. Kasi pag tinawag og process na. Kasi ang halimbawa, ang sweater nga babae may istorya na sa limon, sa ibang linyada. Kaya ang kalabasan sa mga anak, i-cross mo sa ibang dugo din. Halimbawa, ang buston mo rin, hindi na puro buston, ang mga anak niyan, iba-iba na ang hugis sa ulo, sa pamukha. Pero hindi naman magkalayo. Di talaga katulad ng puro, na tinawag og puro, ang sweater, pagparisin mo ang lalaking sweater at saka ang sweater na inahin, ang kalabasan talaga yan, puging-pugi, puparehas talaga yan ang pagmumukha, pati sa mga buntot, puparehas talaga yan ang bandira sa buntot nila, puting-puti ang pagkabandirado sa buntot, pagparisin ang inahin na sweater at saka ang lalaki nga sweater. Yan ang totoo, sarili ko lang itong opinion, sarili ko lang obserbasyon na experience ko sa pagpalahi sa aking mga manok. Kasi ako mismo, sa totoo lang, dito sa kahiligan ko sa industriya, sa pag-alagang manok, sa paglaban-laban sa industriya, sa labanan sa sabong, bata pa ako, nagsimula na akong nag-alagang manok. Yan ang totoo. Kaya dito sa pag-alagang manok, hindi ko na hinahabol dito kung ano kagwapo yan ang hitsura sa manok. Hindi naman kasi ipapanalo ang kagupuhan. Sabi ko na sa inyo yan sa mga content ko sa aking mga videos. Kasi ang kagwapuhan sa isa ka manok, kung sabayan sana na linyada siyang lamang sa panalo kaysa talo, okay yun para sa akin. Pero kung ang kagwapuhan lang sa isa ka manok, hindi naman siya dugo na winning line, hindi pa rin ako okay dyan. Kasi ako, ang hinahabol ko sa isa ka manok, na pagdating sa laro, sa labanan sa laro sa manok, lamang sa panalo kaysa talo. Parang hindi ako lugi sa pagmamanok sa aking ginagastos sa pag-alaga ko sa kanila. Kasi di basta-basta ang pagmamanok natin, itlog pa lang, inalagaan natin ang itlog, nilagay na natin sa ilalim sa rep na lagay ng gulay, tapos hinid natin, pinatagal yan, pagdating ng 7 days, 10 days, pina-incubate na natin, binabayaran na natin yan sa incubator. Kayong luging-lugi tayo kung ang mamanukin natin, yung manok lang hindi na sa dugo niya pagdating sa labanan sa laro, lamang sa panalo kaysa talo. Yan lang ang habol natin dito sa pag-alaga natin ng manok. Para sa inyong mabaguhan pa lang, nasa inyo na yan kung mapaniwalaan nyo ang aking mga pinikwento ko dito, sinasabi ko sa aking mga content. Pero ako, pinaniwalaan ko ang aking sarili dahil mula bata ako ng manok, napagdaanan ko na ang mga linyada sa mga gwapong manok o pangit na manok ko na yan. Halos na ang mga kulay sa manok. Siyempre isipin nyo, bata pa ako nagsimula, ngayon 58 na ang edad ko, nagmamanok pa rin. Sa edad na yon, mula ako nagsimula ng 13 anyos, nagbibreed na ako ng manok. 12 anyos, nagmamanok na ako, na utos-utosan ako ng papa ko magpakain sa mga manok niya. O ang edad ko ngayon 58 na. O bilangin nyo yan kasabong kung ilan na akong taon sa industriya sa pag-alagag manok, sa paglaro sa labanan sa manok.
Kaya kayong mga baguhan pa lang, parang tumagal kayo, dapat minsan makinig naman kayo sa na una sa inyo na nag-alagag manok, naglalaro sa labanan sa manok. Kasi wala namang mawala sa inyo kung makinig lang kayo, walang problema yan. Kung magkatotoo man ang sinasabi namin na mga nauna sa inyo, di dapat may makuha kayong konting idea na pangdagdag din sa kaisipan nyo, sa kaalaman nyo, kung paano nyo dadalhin ang tinatawag pagpalahi ng manok. Kasi sa pagpili, importante yan. Hindi naman lahat na manok din natin pinipili perfect talaga yan na magkaresulta ng maganda ang resulta sa magiging mga anak. Pero mas maganda talaga na marunong tayong pumili kaysa hindi tayo marunong pumili, basta manok, alagang-alaga lang tayo, doon papasok ang sinasabing luging-lugi talaga tayo sa ating alagang manok. Kasi ang manok, ang kinakain nito, di basta-basta, araw-araw, pira yan. Tulad lang din yan sa atin yan na amo, na tayong tao din, amo nila. Ang kinakain din natin araw-araw, binibili. Ang kinakain din sa manok natin, kung minsan mahal pa sa pagkain natin. Lalo na yung mga manok na ihanda na panglaro, di basta-basta yan. Mga mahalin na ang ginagamit natin diyang pagkain, gamot. Kaya kung minsan tayo bumibili lang tayo ng murahing bigas, pero sa manok natin hindi natin pinakain ng mumurahing pagkain. Kapag ihanda na natin, ilaro na natin, isabak na natin sa ibin sa laro sa manok. Kasi lugi din tayo ang manok natin kung hindi sakto sa alaga. Ang pinakain lang natin mga mababang uri lang sa na mga feeds, tapos ang kalaban natin alagang-alaga, mga mahalin na pagkain. Talo tayo dyan sa laro, sa labanan sa manok. Ang pag-ugaliin natin palagi na ating manok, itinipid natin ang ginagastos natin sa kanila, tapos gamitin natin pang laro. Para sa akin hindi po pwede yan, pero sa iba po pwede lang naman yan sa kanila, kasi sabihin lang naman nila magaling naman, may panalo naman din, parehas lang daw na matatalo. Okay lang naman yan, sarili lang opinion yan, ayaw ko yan. Pero para sa sarili ko, hindi ako nagtipid sa ginagastos sa aking manok, lalong inihanda ko ng entry ko sa labanan sa laro sa manok. Kasi paano naman kapag ang makalaban mo magmamano sa alaga, tapos ang sayo kulang sa alaga, maging kawawa lang tayo niyan. Lamang tayo sa talo kaysa panalo. Natatalo nga ang manok na sakto sa alaga, ang manok pa kayang kulang sa alaga. Manalo man yan, pero tiyambalay kung tawagin. Kung ang manok na sakto sa alaga, sakto sa conditioning, kung natatalo yan, sinasabi lang din yan na natsambahan lang tayo. Yan lang, thank you ulit sa pagpanood. Sana mayroon kayo natutunan mga baguhan pa lang. Subaybayan nyo lang ang aking mga content. Kasi kung may content man akong hindi pala nyo nagustuhan, ang ibang mga content ko, mayroon kayo talaga kayo doong makuha o idea na pangdagdag sa kaalaman nyo, may natutunan kayo doon, mayroon kayong content kung magustuhan nyo. Kasi hindi naman lahat dito sa pag-content sa sinasabi sa isang tao na nagko-content dito sa nagpost sa YouTube na nagustuhan natin lahat. Kasi ako naman sa sarili ko, mayroon din akong pinapanood na kung minsan hindi ko rin nagustuhan, pero may content din ang isa nagko-content na nagustuhan ko rin, tinapos ko rin ang pagpanood. Yan lang, thank you ulit, bukas ulit.